si Lee Changchun. Ngayon ay matapang itong dumating upang hamunin ka. Hindi ko inaasahan na ako, Lee Changchun, na walang kalaban sa kanlurang lalawigan, kahit ang tatlong galaw ng Diyos ng digma ay hindi ko kayang tanggapin. Ako, Lee Changchun, ay sumusuko na. Alis na. Si kuya naman, sobra na ang tigas ng kamay. Kuya. Diko, o kuya, ngayon ikaw ay lalong nagiging sobra na. Siya naman kasi ay ang pinuno ng sekta ng paghati ng langit ng kanlurang lalawigan. Pinalo mo siya hanggang hindi nakilala ang sariling nanay. Si Bunso ang may gawa ng lahat ng ito. Sa mga taong ito na naglakbay ka, araw-araw may pumupunta sa bundok para hamunin ako. Naiinis na ako, sobra. Kalaunan ang mga bagay na ito ay ipinagkatiwala ko kay Bunso. Ang mga taong iyon, sila ay tinamaan lahat ni Bunso. Bunso. Iniligtas natin siya mula sa mga tulisan, wala pang 4 na taon, di ba? Noong panahon, nakipagkapatiran tayo sa kanya, hindi ba dahil sa gusto natin ang kanyang galing sa pagluto, pero hindi natin inaasahan na siya pala ay isang henyo sa martial arts. Ang lakas na niya. Tiyak na si Bunso na yan, hindi na kaya. Diko, bumalik ka na. Bumalik na ako. Hindi ka man lang marunong magbuhat ng dumi. Si Bunso, ang kanyang kakayahan, malayo pa siya. Sabi mo ang mga taong natalo niya, ibig sabihin mahina sila. O Bunso, ang kakayahan mo ay kailangan mong pagbutihan pa. Totoo, kumpara kay Kuya at Diko, mahina pa ako. Kuya, 4 na taon na akong nag-aaral ng martial arts. Ang dati kong pangarap ay sumali sa 5 bundok na sekta. Bukas ay ang pagsusulit ng 5 bundok na sekta. Kahit mahina ang aking kakayahan, gusto kong subukan. Ano? 5 bundok na sekta? Pupunta ka sa lugar na yon? Pangarap ni Bunso eh, hayaan mo siyang pumunta. Pero isang bagay lang, bago ka umalis, kailangan mong magluto ng masarap na pagkain para sa akin. Nagugutom na ako, grabe. Sige, Bigay ni Diko sa'yo. sige, magluluto na ako. Sige. Ay. Ang sakit, kuya, ang sakit. Anong nangyari sa'yo? Eh di ba? Ito ay gawa sa makalangit na bato na bakal at ginamit mo ang iyong paa, sinipa mo ito. Makalangit na bato na bakal. 10,000 gin bawat isa, 2 timba at 1 pingga, yun ay 30,000 gin. Tama. Si Bunso ay ginagamit ito para magbuhat ng dumi. Gaano nakalakas si Bunso? Sa mundong ito, wala na siyang kalaban. Ay, ang galing. Sa wakas, makakasali ako sa pagsusulit ng 5 bundok. Sakto, ngayong taon, sasali rin si Fan Air kung kaming mag-ama parehong makapasok sa 5 bundok na sekta. Siguradong aangat na kami. Hindi ko alam kung sa aking kakayahan. Makakapasok ba ako sa top 100? Gamit lang ang panloob na lakas na tigilan ang lahat ng mga kandidato sa pagsusulit at malubha ang pinsala sa amin. Mukhang ang pangalawang pinuno ng demonyong sekta ay nagkaroon na ng kakayahang pinakamataas sa martial world. Baka ngayong araw ako na ang mamamatay dito. Ikaw, 5 bundok na sekta. Naglakas loob ka pa bang mag-recruit para lumakas? Panaginip. Simula ngayon, ang inyong mga alagad, bawat makita ng demonyong sekta, papatayin namin. Papatayin hanggang sa wala na kayong ma-recruit. Ikaw! Lalaban ako sa'yo. Pare, Pare, paano pumunta sa 5 bundok na sekta? Bakit ka nagsusuka ng dugo?
Ay masama, may lason dito. Kailangan mag-report agad sa autoridad. Pagkaalam ko sa balita nagmadali ako rito. Sa kasamaang palad, huli na ako. Wang Senen. Anong nangyari? Kami ay inatake ng pangalawang pinuno ng demonyong sekta pero hindi alam kung bakit. Ang demonyong ito ay biglang namatay. Tingnan. Ito ang palad na dumurog sa kanyang mga lamang loob. Isang palad agad namatay. Ang demonyong ito sa mundo ay bihirang may makalaban. May isang taong kayang pumatay sa isang palad. Sino kaya ang taong iyon? Baka ay ang magsasaka kanina. Magsasaka? Ang taong ito ay tiyak na isang nakatagong dalubhasa. Kung ang 5 bundok na sekta ay makapag-imbita sa kanya na sumali, ang 5 bundok na sekta ay maaaring mangako sa kanya ng anumang kondisyon. Bakit ka nakatanga? Hanapin mo siya agad. Ang ganitong dalubhasa ay hindi dapat payagan ng ibang sekta na maunahan tayo. Lu Xiao. Pare Joe, pare Du. Narinig ko na mula kayo sa Timog Lalawigan sa daan papunta rito ay nakatagpo ang pangalawang pinuno ng demonyong sekta. Ayos lang ba kayo? Buti na lang may isang dalubhasang dumaan. Isang palad ay pumatay sa pangalawang pinuno ng demonyong sekta. Salamat sa dalubhasang iyon, kami ay nakaligtas ng walang pinsala. Anong dalubhasa ang napakalakas? Ito ay hindi namin alam. Uy, tabi, makikiran po. Gusto kong magpatala. Hindi ko inaasahan na mag-report sa opisyal, tagal pala. Buti na lang hindi ako nahuli sa pagpaparehistro. Hindi nga. Ikaw matandang hayop, ang tanda mo na. Sasali ka pa sa pagsusulit ng 5 bundok? Itinuro sa akin ng kuya ko, ang hangarin ay hindi natutukoy ng edad. Hahaha. Tay, ano? Bakit ka nandito? Pan, alam ni Tay ngayon ay sasali ka sa pagsusulit, espesyal akong pumunta para samahan kasabay tayo sa pagsusulit? Ano, sasali ka rin? Tay, ikaw, nitong mga nakaraang taon, araw-araw nagluluto sa likod ng bundok para sa mga tao hindi mo alam kung gaano kahirap ang pagsusulit ng 5 bundok na sekta. Huwag kang magulo, umuwi na tayo ha? Ang pagsali sa 5 bundok na sekta ay pangarap ni Tay sa buong buhay kahit hindi magtagumpay. Gusto pa rin ni Tay subukan. Hahaha, hindi ba ito ang probinsyano ng ating wutang, Chen Fan? Sabi ko na nga ba itong matandang hayop, mukhang pamilyar ang kanyang dukha at probinsyanong itsura. Ah, tatay mo pala. Chen Fan, sabihin mo, araw-araw nangangarap kang makapasok sa 5 bundok na sekta. Paano naman ang tatay mo, pareho lang kayo ng ugali. Iyon ay ang 5 bundok na sekta, hindi basta-basta pinapasok. Isang maliit na probinsyano at isang malapit ng mamatay matandang probinsyano. Gusto kang pumasok sa 5 bundok na sekta, huwag kang mangarap. Wala akong kaaway sa inyo. Ikaw, binata! Bakit mo ako ganyan kausapin? Kailangan mong humingi ng tawad sa akin. Matandang hayop. Ikaw, papag-apologyhin mo ako. Karapat-dapat ka ba? Dumating ka lang, nadumihan mo na ang damit ng binatang ito. Ikaw dapat lumuhod at humingi ng tawad. Ikaw, Tay. Ano? Gusto mong lumaban? Tay, si Lu Jifeng ay ang bunso ng pamilyang Lu sa gitnang lalawigan. Ang kanilang pamilya sa 5 bundok na sekta ay may malalim na koneksyon. Hindi natin siya kayang galitin. Simula ngayon, tayo ay huwag na ganyan magsalita ha? Ganyan siya kagaling. Buti na lang hindi tayo nakipag-away, tara handa na sa pagsusulit. Hindi tayo sasali ka talaga. Hahaha. Tahimik! Anak, okay ka lang? Ha? Hindi Tay, bakit wala kang problema? Ha? Anong problema? Ang sigaw ni Elder Lee ay may malakas na panloob na enerhiya. Hindi namin kaya. Bakit siya okay? Tiyak na itong matandang ito matanda na kaya mahina ang pandinig. Kaya hindi niya narinig ng malinaw. Di ba, Master Lu? Ngayon, may isang misteryosong dakilang tao pumatay sa bise-pinuno ng demonyong sekta, kaya nailigtas ang mga kandidato. Kung makapagbigay ng impormasyon, maaaring makapasok sa 5 bundok na sekta sa labas ng pamantayan.
Lahat kayo, mayroon ba kayong impormasyon? Elder, salamat sa dakilang taong ito sa pagligtas. Sayang, hindi namin nakita ng mabuti ang kanyang mukha, kaya hindi kami makapagbigay ng impormasyon. Tay, ang pagsubok na ito ay hindi biro. Anak, hindi pa kita nakikitang nagsasanay ng martial arts. Kung masugatan ka, hindi sulit. Kung hindi, umuwi na lang tayo. Kahit mahina ang aking kakayahan, ito pa rin ang pangarap ko. Kahit mabigo, susubukan ko pa rin. Pagsusulit sa pagtanggap ng bagong miyembro ng 5 bundok na sekta, magsimula. Unang bahagi, pagsusulit ng talento. Ang kandidato ay tatayo sa 8 triagram na pagsusulit na mesa. 8 triagram na pagsusulit na mesa ay kusang magpapakita ng talentong bola ng liwanag. Kung mas malaki ang talentong bola ng liwanag, mas maganda ang talento. Elderly, kung may taong malapit ng 50 taong gulang, maaari pa bang sumali sa pagsusulit? Sa pag-aaral ng martial arts sa edad 10, pinalalakas ang pundasyon. Mula 18 hanggang 25 ay ang ginintuang panahon ng pagsasanay. Pagkatapos ng 30 taon, nagsisimula ng humina ang enerhiya at dugo at ang talento ay mauubos. Chenfan, ang tatay mo ay malapit ng 50. Sa ganitong edad, wala ng talento. Hahaha. Tay, Gusto ko pa ring subukan. Sa susunod, ang edad para sa pagsusulit ay dapat nasa loob ng 30 taon. Ang mga ganito, hindi na kailangan papasukin. Oh! Ikaw ang huli ay susubok. Magsimula na. Mababang talento. Mababa. Tatay, Pupunta na ako. Anak, kaya mo yan. Medyo mababang talento. Mabuti. Fan, ang galing ng talento mo. Mas magaling ka pa sa tatay mo. Ipinagmamalaki kita. ayos naman. Probinsyanong walang modo, walang karanasan. Katamtamang talento. Medyo mataas na talento. Ginoong Lu, Sige, Blue Jeffrey. Pinakamataas na talento. Talagang karapat-dapat sa angkan ng Lu sa gitnang lalawigan. Ang talent test ng ate mo noong araw, nangunguna sa lahat. Ang talento mo ay napakataas din, magaling. Ginoong Lu. Talagang mahusay. Ang mga talento ng mga batang ito, lahat ba ay ganito kataas? Ang talento ko, malamang mababa lang. Sana mamaya, sana hindi ko ikahiya si Pan. Ang huling isa, ikaw yung nasa dulo. Dali, mag-test ka na.
Anong meron? Talaga bang wala akong talento? Ang matandang ito ay talagang walang talento. Hahaha. Marami na akong nasubukan, ngunit ngayon lang ako nakakita ng taong ganito kawalang talento. Chen Xuisheng. Walang talento. Hampi Chenfan, ang iyong talento ay sadyang mahina na. Hindi ko inaasahan na ang talento ng tatay mo ay mas mahina pa sa'yo. Sa ganyang edad, umuwi ka na at magtanim ng patatas para hindi ka na nakakahiya dito. Baba na, hahaha. Sa edad mong ngayon, magsanay ng martial arts talagang huli na. Bumalik ka na sa baryo. Diyan ka talaga dapat. Tatay, baka umalis ka na lang. Dumating na ako kahit hindi maganda ang resulta, ayaw kong tumigil sa kalagitnaan. Tatay. Tama na ba ang kalokohan mo? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan kanina? Hahaha. Nakakahiya. Tara na. Tara na, Luciao. Tara na, tara. Ay, Mukhang hindi pa sapat ang aking pagsasanay. Nakakahiya ako kay Fan. Dapat ay sumama sa kuya at mag-practice ng 2 taon bago pumunta. Idun ang key sa Dantian, bulong ang puso ng mantra. Ito. Hindi ba ito ang talent test formation, ang talent light ball na lumitaw? mayroon bang pambihirang henyo na sumasailalim sa entrance exam? Ito'y bumalot sa buong gate ng bundok. Anong klaseng talento ito? Hahaha, ang ganitong henyo ay dapat mapunta sa ginintuang tuktok. Ay huwag ninyo akong agawan. Ay hahaha, anong ibig mong sabihin na sa inyo? Ang talentong ito ay dapat sumali sa libu-libong puno tuktok. Ginintuang tuktok. Libu-libong puno tuktok. Ginintuang tuktok. Libu-libong puno tuktok. Ginintuang tuktok. Libu-libong puno tuktok. Tama na, kayong dalawa ay malubhang nasugatan. Huwag kayong pumunta kahit saan. Manatili kayo rito at magpagaling ng mabuti. Talagang ang punong kapatid ay mabuti sa amin. Ang ganitong henyo ay dapat maging alagad ko. Hahaha. Ay, walang hiya. Sandali. Susubukin natin ang lakas ng loob ng bawat isa. Kailangan ninyong gamitin ang inyong lakas. Pindutin ang itim na bakal na batong dragon ng kulog. Kung mas maraming kidlat ang mababa, mas malakas ang inyong lakas. Parang yung pinagawa sa akin ng kuya, yung haligi na yon. Pero yung binatukan ko ay ginto. Tuwing todo ako, isa lang kidlat ang nabababa. Ang batong dragon ng kulog ay may 10 antas. Ang itim na bakal na batong dragon ng kulog ay pinakamababa. Ang antas na ginto ang pinakamalakas. Susubukin natin ang mga alagad na ito gamit ang pinakamababang antas na itim na bakal na batong dragon ng kulog. Sapat na iyon para pahirapan sila. Simulan na ang pagsubok. Dalawang kidlat, mababa ang lakas. Ito, 2 kidlat ay mababa pa rin. Yung isa ko, edi talaga namang 5 bundok na sekta ito. Kahit sinong examine, ang gagaling. Mababa. 2 kidlat, mababa. Lahat sila, ang dami ng kidlat na nabababa kaysa sa akin. Susunod. Ako na. Funner, laban lang. Apat na kidlat. 4 na kidlat ang pinababa ng anak ko. Nakita mo ba? 4 na kidlat ang pinababa ng anak ko. 4 na kidlat, mababa ang lakas. 4 na kidlat, bakit mababa pa rin? Matandang lalaki, hindi mo pa alam, di ba? Ang mababa sa 5 kidlat ay mababa. Susunod. Ako na. Lima. 5 kidlat. 5 kidlat. Katamtaman ang lakas. Susunod. Anim na kidlat. Katamtaman ang lakas. Matandang lalaki. Panoorin mo ang anak mo Ako. at kayong mga pobreng probinsyano.
8 kidlat. Itong batong dragon ng kulog, mukhang hanggang 10 kidlat lang. Bata pa. May ganyang lakas na? Talaga namang lahi ng loot. 8 kidlat. Mataas ang lakas. 8 kidlat, hindi ko na-maximize. 8 kidlat. Siya ang lakas niya pala. Wala kang talento at matanda ka na. Hindi ka makakapag-ipon ng lakas. Sigurado ka bang gusto mong subukan? Matandang lalaki, yang matanda mong buto, baka isang suntok pa lang. Hindi bumaba ang kidlat, buto mo pa ang mabali. Tay, hindi ba talaga ako bagay? Wala nga akong talento at matanda na rin. Pero ang pagsali sa 5 bundok na sekta ay pangarap ko sa buhay. Hindi ako susuko. Susubok ako. Walang hiya. Akala ko ang matandang ito ay may napakalalim na panloob na lakas, ngunit mga ulap lang pala. Matandang halimaw, hindi mo ba kaya kahit isang kidlat ang tawagin pababa? Tay, sinabi ko na sa iyong umalis ka na, tingnan mo sa ginawa mo ngayon. Pasensya na, Fanner Tay. Akala ni Tay napakadali lang nito. Tay, ako ba ay nagpahiya sa iyo muli? Hindi ko inaasahan na kahit matagal na akong nagsasanay, ay ganoon kalayo ang agwat sa mga tunay na malalakas. Tay, huwag kang malungkot. Ang pag-aaral ng martial arts ay hindi madali. At saka ang makapasok sa 5 bundok na sekta ay napakakaunting tao lamang. Pumunta sa 2 yugto. Tay, mauna na tayo. Ang selyo ng kaluluwa na iniwan ko sa bato ng Kidlat Dragon ay nadurog. Ano ito? May sumira sa bato ng Kidlat Dragon. Ito, ang bato ng Kidlat Dragon ay mahalagang kayamanan ng ating sekta. Kahit na ang 9 na antas na kidlat mula sa langit ay hindi ito masisira kahit kaunti. Tama, tiyak na may taong ang panloob na lakas ay higit pa sa kayang tiisin ng bato ng Kidlat Dragon. Kaya ito nawasak. Sa oras na ito ay ang 2 yugto ng pagsusuri ng mga alagad ng mga alagad. Tiyak na iyon ay ginawa ng isang kidlat na binata. Napakalakas na panloob na lakas. Ang alagad na ito ay akin na. Hintayin ninyo kami. Teka. Ikatlong yugto, aktwal na laban, pagsusulit sa pamamagitan ng pagbunot. Ang direktang estudyante ng kataas-taasang elder si Lu Linglong ang magiging tagasuri. Kung makakatanggap ka ng 3 tira, mula sa kanya papasa ka. 3 tira lang papasa na, ang dali naman. Tatay, simple matandang tao, wala ka sa tamang pag-iisip. Ang ate ni Lu Xiao ay ang pinakamahusay na estudyante. Sa kasaysayan ng 5 bundok na sekta, sa bagong henerasyon ng gitnang lalawigan, walang katapat. Ang makakuha ng 3 tira ay tiyak na napakahirap. Ito, napakalakas talaga. Ate. Tatay, baka dapat na lang nating tumigil. Kahit si Lu Jifeng ay hindi siya matalo. Paano pa tayong dalawa? Parang hindi naman siya malakas.
Ang kanyang aura ay hindi kasing lakas ng mga lumalaban sa kanya. Bumunot na tayo. Sana hindi ako mabunot. Sana hindi ako mabunot. Huwag naman ako. Huwag naman. Chen Shuisheng. Huwag kang makipag-agaw sa akin, huwag kang makipag-agaw sa akin. Teka. Ay sira na, nalala ko lang. Ang ikatlong pagsusulit ay laban sa alagad ng kataas-taasang elder si Lulinglong. Kahit mukhang malamig si Linglong, marunong naman siyang humawak ng laban. Maaari kang magtiwala, hindi niya sasaktan ang batang iyon. Hindi ako nag-aalala sa batang iyon, nag-aalala ako kay Linglong. Natatakot ako na siya ay mapatay ng batang iyon sa isang sampal. Ay naku. Di tapos na, kailangan nating mabilis iligtas si Linglong. Bilis. Tayo na. Buti na lang. Buti na lang. Elderly. Huwag mong sabihin na sa edad niya sasali siya sa pagsusulit. Kalokohan. Susunod. Teka. Gusto kong subukan. Matandang lalaki, gusto mo ba talagang mamatay sa entablado? Tay, nababaliw ka na ba? Umuwi na tayo. Tay, Para sa araw na ito, nagsanay ako ng maraming taon. Kahit matalo ako, gusto kong malaman kung gaano ako kakulang. Tay, hindi mo ba narinig kung gaano siya kalakas? Kapag pumunta ka sa entablado, mamamatay ka. Alam ko. Pero ito na ang huling laban. Kung hindi ko susubukan, hindi ako mapakali. Chen Fan, dahil ang tatay mo ay walang pagtanaw, hayaan mo na siyang sumali. Manong, huwag mong isipin na dahil matanda ka, makikipagbigay ako sa'yo. Ito na ang huling pagkakataon. Umalis ka na ngayon, hindi pa huli. Chen Shuisheng. Napakalayo ng agwat ng inyong kakayahan. Baka mapatay ka niya agad. Mas mabuti pang sumuko ka na. Sumuko ka na, hindi mo ako kayang talunin. Pero sa dami ng taon kong pagsasanay, gusto ko lang makapasok sa 5 bundok na sekta. Sa huling laban na ito, kahit mamatay ako, susubukan ko. Dahil gusto mong mamatay, ibibigay ko sa'yo. Mag-ingat ka. Tanggapin mo ito. Wow! Ang bilis. Tay, Nakaiwas ka. Nakita mo ang lakas at bilis ng tira ko ngayon, di ba? Kung hindi ko sinadyang umiwas, patay ka na sana. Ganon pala. Lu Xiao, siguradong si ate ay sinadyang pakawalan siya. Sinusubukan lang ako, kaya pala ang bilis at lakas ay ganun lang. Hindi mo na kailangan magpadaan, sige na. Walang utang na loob. Ito mas mabilis pa, talagang hindi makita. Ang bagal pa rin. Ang galaw na ito ay talagang hindi inaasahan, di ba? Ito ba ang totoong kapangyarihan ng isang malakas sa 5 bundok na sekta? Nakaligtas, muntik na ako mapahiya. Buti na lang. Ang tira na ito ay pagkakamali ko. Sa susunod, hindi ka na makakaiwas. Ito ang iyong gusto. Kahit 3 beses ang bilis, pero ang bagal pa rin. Bata, huwag mo akong alalahanin dahil sa edad ko. Ilabas mo na ang lahat ng kakayahan mo. Binigay ko na ang lahat, pero Shai, baka pinapahiya niya ako. Napagawa niya kay ate ng sibat ng nag-aalab na apoy. Talo na ang matandang ito. Mukhang ito ay isang napakalakas na galaw. Bakit hindi pa siya kumikilos? Sabi nila, kapag natamaan ng galaw na ito, kahit na Diyos ay mahirap iligtas. Natulala yata ang matanda. Pinilit mo ako, tingnan mo. Ah, ito pala ang kanyang totoong kakayahan. Seryosohin ko na rin.
Ba't ang nag-aalab na apoy? Hindi maganda. Hoy, Langit. dumidilim na. Sino ka? Bakit mo sinaktan ng kapatid ko? Kaya pala ang suntok na iyon siya ang gumawa. Akala ko yung matandang iyon. Hoy, ano ba iniisip ko? Paano magagawa yon ng matanda? Anak, okay ka lang? Sino ka? Bakit bigla kang nanakit? Ang pinuno ng demonyong sekta mo, Wentian. Tatay, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang pinuno ng demonyong sekta ay isa sa pinakamalakas ngayon. Kasing lakas ng kataas-taasang elder. Totoo ba? Kanina ang atake niya mukhang hindi naman malakas. Mo Wentian, pumunta ka sa 5 bundok na sekta para manggulo at sinaktan si Lu Linglong. Ano ang balak mo? Sino? Ang pumatay sa bisepinuno ng demonyong sekta? Hindi namin alam kung sino ang nakatagong malakas na yon, Mo Wentian. Umalis ka na habang maaga. Kung hindi, baka makita ka ng nakatagong malakas. Ingat, baka lipulin ng iyong demonyong sekta. Mga langgam, karapat dapat ba kayong magbanta sa akin? Mamatay kayo. Elder. Napakalakas, isang suntok lang, malubhang nasugatan ng elder. Mo Wentian, gusto mo bang makipagdigma sa 5 bundok na sekta? Halaban kong laban, akala mo ba natatakot ako sa inyo? Ngayon, kung hindi ninyo ibibigay ang pumatay sa bisepinuno, ako ay duduguin ang inyong 5 bundok na sekta. Teka, sandali. Ang pagkamatay ng bisipinuno ng demonyong sekta ay walang kinalaman sa 5 bundok na sekta. Oo, siya ay pinatay ng isang misteryosong malakas sa isang palad. Ang lakas ng bisepinuno ng demonyong sekta ay pangalawa lang sa akin. Anong malakas ang makakapatay sa kanya sa isang palad? No, Mayan. Binigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Hindi ninyo pinahalagahan, kung gayon mamatay na kayo. Lakas loob. E di mamatay ka na. Lakas ng loob mo. Mo Wentian, sinalakay mo ang aking sekta, sinaktan mo ang aking mga alagad. Akala mo ba ang 5 bundok na sekta ay isang bagay na basta na lang apihin? Hindi kami mahina. Yon ang kataas-taasang elder. Magaling, yun ang kataas-taasang elder. Ngayon sa wakas ay may tao na makakapigil sa demonyong ito. Ito ang pinakamalakas ng 5 bundok na sekta, kataas-taasang elder. Sa hinaharap gusto ko ring maging tulad niya. Fengching yun mula pa nung una, utang na dugo, babayaran ng dugo. Ngayon, kung ibibigay mo ang pumatay sa aking bisepinuno, papatawarin ko ang iyong buhay. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung magwala ako sa pagpatay. Ang aking 5 bundok na sekta ay hindi dapat pinapayagan ang iyong demonyong sekta na magmayabang dito. Palad ng dakilang awa. Kataas-taasang elder ay nasa disadvantage. Ang kataas-taasang elder ay hindi matatalo. Si Mo Wentian ay nakalusot na ika-9 na antas ng demonyong pagbabago. Ngayon ay magiging mahirap na. Fengching yun. Kung hindi mo pa ibibigay ang pumatay, huwag mong sisihin ako na ang inyong 5 bundok na sekta ay lilipulin ko lahat. Mo Wentian, lakas ng loob mo. Bakit hindi? Ikaw ang unang papatayin ko. Mag-ingat ka, anak. Tatay, huwag. Tigil.
Ang kataas-taasang elder ay talagang malakas. Oo. Isang palad lang, tinalo na ang demonyong ito. Ako ba talaga ang gumawa nyon? Malakas ba talaga ang palad ko kanina? Mabuhay ang kataas-taasang elder. Walang tatalo sa kataas-taasang elder. Walang tatalo. Ang proteksyong enerhiya lang ay sapat na para masaktan ako ng malubha. Ang ganitong pambihirang eksperto, bakit hindi ko pa siya narinig dati? Mo Wentian, ngayon alam mo na kung gaano ako kalakas di ba? Gusto mo pa bang lumaban? Kung hindi dahil sa nakatagong ekspertong ito, saka ka lang magyabang, taong mababa na nagtagumpay. Feng Qing yun. Buti na lang swerte ka ngayon. Ang kataas-taasang elder ay talagang ang pinakamalakas sa gitnang lalawigan. Isang palad lang ang nagtaboy sa pinuno ng demonyong sekta. Tatay, ayos ka lang ba? Ayos lang. Matandang hayop, kung hindi ka iniligtas ng kataas-taasang elder, matagal ka nang pinatay ng pinuno ng demonyong sekta sa isang palad. Bakit hindi ka agad magpasalamat sa pagliligtas ng kataas-taasang elder? Salamat kataas-taasang elder sa pagliligtas ng buhay ng aking ama. Maraming salamat, iniligtas ako ng kataas-taasang elder. Sumama ka ba sa iyong anak para sa pagsusulit? Kalokohan ito. Ang 5 bundok na sekta ay paulit-ulit na nagutos. Nabawal ang magulang na sumama sa pagsusulit. Hindi po. Kataas-taasang elder, siya rin ay sumali sa pagsusulit. Sa kanyang edad, ay sumali sa pagsusulit ng 5 bundok? Kataas-taasang elder pagsusulit ng 5 bundok, wala ring limitasyon sa edad. Kaya ako. Kalokohan. Sa edad mong ito, matagal nang lampas sa pinakamainam na oras ng pagsasanay sa martial arts. Kahit na pinalad at nakalusot ng bahagya, hindi pa rin magiging makabuluhan. Sayang lang ng oras. Kataas-taasang elder, talagang tumpak ang hula. Sa pagsusulit kanina, talagang wala siyang panloob na lakas at talento. Pinayuhan namin siya ng maraming beses, pero ayaw niyang makinig, gusto niyang ipilit. Kataas-taasang elder, hindi lang siya, pati ang kanyang anak, ang talento at panloob na lakas ay karaniwan lamang. Sa talentong ito ng mag-ama ang gustong pumasa sa pagsusulit, talagang nag-aasam ng sobra. Ang aming 5 bundok na sekta ay ang pinakamalaking sekta sa gitnang lalawigan, hindi basta-basta maaring sumali sa pagsusulit. Simula ngayon, ang 30 pataas ay bawal sumulit. Opo, kataas-taasang elder. Tungkol sa iyo, sa iyong kasalukuyang kakayahan, imposibleng makapasok sa ating 5 bundok na sekta. Umalis ka na. Pero kataas-taasang elder, nakaabot na ito sa 3 yugto. Chenfan, kataas-taasang elder, hindi ka pinapaalis na basura at ang tatay mong umalis na ay sapat na mabuti. Sa edad ng tatay mo, sa buong buhay niya ay imposible na pumasa sa pagsusulit. Tama, huwag kang makapalang muka. Ayaw mong tumanggap ng biyaya. Sinasayang mo ang oras ng lahat. Umalis ka na agad. Layas. Umalis ka na. Tama na. Funner. Tama ka. Tatay, talagang hindi dapat maging sobrang ambisyoso ang gustong sumali sa 5 bundok na sekta. Pero bata ka pa, magsumikap ka, sikapin mong makapasa sa pagsusulit ng maaga. Tatay, tiyak na hindi kita bibiguin. Oo nga, ang aking minamahal na alagad na si Linglong. Hindi ba siya ang tagasuri ngayong araw? Baka naman hindi pa dumarating? Kataas-taasang elder. Nandyan lang. Ate. Linglong ate. Ang butihing alagad ko. Sino? Ang pumatay sa'yo ng ganyan? Ang demonyong sekta na pinunong si Mo Wentian. Mo Wentian. Imposible. Ang kanyang demonyong sining, kilalang kilala ko iyon, at ang pagtumba kay Linglong ng puwersang nakapanghilo ay ganap na naiiba. Hindi si Mo Wentian. Baka... Tara, ate. Nasaan ang tao? Saan siya? Grandmaster. Pinuno ng tuktok na si Liu. Pinuno ng tuktok na si Wang. Huwag mag-alala, Grandmaster.
Ang pinuno ng demonyong sekta, Mowen Tian, ay pinalayas ko na, malubhang na sugatan, at umalis na. Tama, ang kapangyarihan ng kataas-taasang elder. Isang palo lang ay natalo na ang demonyong yon. Anong demonyo? Ang sinasabi ko ay yung dumalo sa pagsusulit, isang pambihirang henyo. Baka ako ang tinutukoy. Sino ang unang pwesto sa pagsusulit ngayon? Pinuno ng tuktok na si Wang. Ako ito. Ito. Hindi ikaw. Pinuno ng tuktok na si Wang. Ang pagsusulit na ito, ang talento at panloob na kapangyarihan ni Lu Jifeng ay parehong unang pwesto, higit na malayo sa ibang mga kalahok. Hindi. Wala sa kanila? Saan siya? Grandmaster, ano ba talaga ang nangyari? Feng Lao. Ang pagsusulit ay naglabas ng isang pambihirang henyo. Ang bola ng talento ay nagliwanag sa buong kalawakan. Ang lakas ng pagsusulit ng panloob na kapangyarihan ay sumira pa sa bato ng kulog dragon at nagdulot ng libu-libong milyang ulap ng kapahamakan. Ano? Imposible, talagang imposible. Ang sa mga kalahok sa pagsusulit, narito na lahat. Nandito na lahat. May isa pang wala rito. Sino? Ang tatay ko. Chen Shuisheng. Ang tatay ko. Chen Shuisheng. Kaya yun? Imposible. Dahil walang ibang tao, kaya si Chen Shuisheng lang ang maaari. Nasaan si Chen Shuisheng? Grandmaster? Ang matandang ito ay walang talento, walang lakas ng loob, lalo na't matanda na siya. Isang magsasaka lang siya sa probinsya, hindi maaaring ang hinahanap mong henyo sa mundo. Oo, Grandmaster, ang pagsusulit na ito, personal ko itong pinangasiwaan siya. Wala siyang silbi. Tanga. Wala kayong alam kung si Chen Shuisheng ay walang silbi. Kayo lahat ay mas masahol pa sa walang silbi. Sa harap ng ganyang hiyas, hindi ninyo siya nakilala, talagang bulag ang mga mata mo. Ang 5 bundok na sekta, kung palampasin natin ang henyong ito, ikaw ay magtatrabaho para sa akin bilang manggagawang disipulo. Sabihin na saan nagpunta si Chen Shuisheng. Grandmaster ako, nakita ko ang taong yon, walang silbi, matanda na kaya ko siya pinalayas. Ano? Feng Lao, paano? Nalilito ka na ba dahil sa edad? Alam mo ba? Ang lahat ng tao dito pinagsama-sama, ang talento ay hindi man lang katumbas kay Chen Shuisheng kahit isang daliri. Kung totoo ang sinabi mo, ngayon, hindi pa siya malayo. Pupunta na ako ng may paggalang para ibalik siya. Kahit na lumuhod at humingi ng tawad, kailangan ko siyang panatilihin sa ating 5 bundok na sekta. Sasama rin ako. Sasama rin ako. Ako. Ikaw may kapal ng mukha para sumama. Umalis ka at mag-isip sa pader ng 3 taon. Kung si Chen Shuisheng ay hindi gustong bumalik, Umalis ka sa 5 bundok na sekta. Umalis? Umalis ka. Tungkol sa kanila? Tungkol sa tatay ko ba ang sinasabi nila? Imposible. Yung matandang yon, paano siya magiging isang pambihirang henyo? Sama tayo tingnan. Sama tayo. Uuwi ng ganito? Tiyak na ako'y pagtatawanan ng kuya at ng ikalawang kuya pagtatawanan. Kasalanan ko rin, wala talaga akong talento. Baka tama sila. Hindi talaga ako bagay sa martial arts. Sandali. Sandali. Kataas-taasang elder. siya iyon. Di talaga ako bagay sa martial arts. Sandali. Sandali. Kataas-taasang elder. Siya iyon. Kahit nasa luhi ka, siya lang dapat. Pero siya. Tingnan ko. Sino ka? Ano ang gagawin mo? Grandmaster. Siya yon, tiyak na siya. Oh. Grandmaster. Ikaw ang Grandmaster ng 5 bundok na sekta.
Pasensya na, hindi ko alam kanina. Kayo pala ang Grandmaster. Walang anuman. Ang lakas na ito. Ikaw ba ang nanakit kay Lulinglong? Tama, ako ang nanakit sa kanya. Pero hindi ko sinasadya, hindi ko alam na napakahina pala niya. Nang napansin kong may mali, binawian ko na ang lakas at tinamaan ko ang lupa. Tatay, Ang nanakit sa ate ko hindi ang pangalawang pinuno ng demonyong sekta, kundi siya. Tay, Ang nanakit sa ate ko hindi ang pangalawang pinuno ng demonyong sekta, kundi siya. Ayos lang, ayos lang. Feng Lawa, hindi kita sinisisi. Ang labanang ito talagang may masasaktan. Sige, galing. Wala, nagtataka lang ako. Eh ano kung mataas ang talento niya? Ang tanda na niya mahirap nang umunlad sa hinaharap. Kapatid. Paano pumunta sa 5 bundok na sekta? Kayo po pala. Ang galing, hindi ko inaasahan na makikita ko kayo rito. Ginoo, maraming salamat po sa pagligtas sa akin. Pinunuwang ng tuktok. Ano ito? Grandmaster siya ang sinabi ko sa iyo na nagligtas sa akin at kay Pinuno Liu ng tuktok na nakatagong master. Ikaw pala ang pumapatay ng pangalawang pinuno ng demonyong sekta sa isang palad na lubhasa. Mali yata kayo ng tao, anong tagapagligtas? Anong nakatagong master? Ginoo, nakalimutan nyo na ba? Noong isang araw, sa maliit na bangin tinapik mo ng isang palad ang lalaking kalbo na may peklat sa mukha iyong... Tatanungin ko lang sana siya ng direksyon tapos tinapik ko siya. Hindi ko inaasahan na siya mismo ay nahulog sa lupa. Isang tapik lang, patay na pangalawang pinuno ng demonyong sekta. Grabe. ang tatay ko. Ang lakas pala. Gusto ko lang siyang tanungin ng daan. Tinapik ko lang siya. Di ko inaasahan. Bumagsak siya sa lupa ng mag-isa. Isang tapik lang, patay na. Pangalawang pinuno ng demonyong sekta. Ay naku, ang tatay ko. Ganyan siya kalakas. Salamat po sa pagligtas ng buhay ko. Kami maraming salamat po nakatatanda sa pagligtas ng aming buhay. Huwag po kayong mag-alala. Iniligtas ninyo ang aming buhay. Dapat naming ituing alalahanin. Kung may nagawa kaming kasalanan sa inyo, patawarin ninyo kami. Nakita ko lang kayong himbing. Nagulat ako sa mga autoridad. Huwag na kayong masyadong magalang. Bilisan, wag na. Nakatatanda, noong panahong iyon, kayo ay isang palad na ginawang patay ang pangalawang pinuno ng demonyong sekta. Kayo ay isang nakatagong dalubhasa. Ito tiyak na gusto ninyong manahimik. Ayaw ninyong kami makisama ng sobra. Huwag na nating suwayin ang kanyang kagustuhan. Tigil. Baka hindi ako ang tumalo kay Mowentian. Hindi ako kundi siya. Tigil. Hindi ba ako ang tumalo kay Mowentian kundi siya? Malamang na ang matandang ito gamit lang ang kanyang proteksyon ang tumalo kay Mowentian. Ang nakatatanda ay mahinahon, hindi na dapat pag-usapan ito. Pero, ang ganitong mataas na tao ay dapat manatili sa 5 bundok na sekta. Oo. Chen, sa tingin ko, mas matanda ako sa iyo kaya tatawagin kitang Dong. Hindi ka naman magagalit? Hindi. Ikaw po ay kataas-taasang elder. Hindi ko po kayang tanggapin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Tama. Kanina mo sinabi na gusto mong sumali sa 5 bundok na sekta. Ngayon, may gusto ka pa ba? Hindi ba sinabi mo kanina, gusto mo bang sumali sa 5 bundok na sekta? Ay ngayon, may gusto ka pa ba? Oo, gusto ko talaga. Pero ang talento at panloob na lakas ko ay hindi nakapasa sa pagsusulit. Bumalik na lang ako at mag-practice pa. Ay, pumasa ka. Kung sino ang hindi ka papayagan, sasaktan ko siya. Ay, Kuya Chen, ganito, basta sumali ka sa 5 bundok na sekta namin. Ako na ang bahala.
ibibigay ko sa iyo ang posisyon kong pinuno ng tuktok. Ako naman ang magiging pangalawang pinuno ng tuktok. Walang hiya. Ikaw. Pwede rin akong maging pangalawang pinuno ng tuktok. Kuya Chen, ikaw ng Grandmaster ng 5 bundok na sekta. Kung hindi ka tutol, pwede mo ring subukan na maging ikaw? Mga nakatatanda, huwag na po akong biruin. Ang makapasok sa 5 bundok na sekta bilang isang apprentice ay sapat na para sa akin. Ay kayo, tingnan ninyo ang sarili ninyo. Natakot ninyo ang aking kaibigang si Chen. Hehe bata, ang pagiging Grandmaster at pinuno ng tuktok ay maraming trabaho. Sumama ka na lang sa akin at maging kataas-taasang elder. Mas tahimik. Bata, para sa akin, huwag ka nang tumanggi. Ito. Talaga. Ang anak ko, Ay, ang anak ni Kuya Chen ay miyembro na ng 5 bundok na sekta. Simula ngayon, ikaw na ang banal na anak ng 5 bundok na sekta. Banal na anak? Kuya Chen, Banal na anak ah. Banal na anak. Ang susunod na Grandmaster. Bakit siya ang may ganoong swerte? Bakit hindi naging nakatatanda ang tatay ko? nakatatanda. Ako ay walang alam, mapagmataas, walang galang, ng api gamit ang kapangyarihan, paulit-ulit kong ininsulto ang nakatatanda. at ang mga kasamahan. Mangyaring parusahan ako nakatatanda. Bakit hindi senior ang tatay ko? Senior. Ako ang walang alam na baguhan, nagmamataas, walang galang, nang aapi gamit ang kapangyarihan, paulit-ulit kong pinahiya ang senior. At ang mga kababayan din. Patawarin niyo po ako, senior. Bata, hindi na kailangan ng parusa. Pero mula ngayon, bawal mo nang hamakin ang mga taga-probinsya. Hindi kami nagnanakaw o nandarambong sa sarili naming sikap. Ano ba ang masama sa pangarap? Mula ngayon, bawal ka nang mang-api gamit ang kapangyarihan. Salamat po, senior. Itatago ko sa puso ang aral mo. Uy pare, tara ihahatid kita. Iikot tayo sa 5 bundok na sekta at ipakikilala kita sa mga elder at tagapamahala at sa mga pinuno ng tuktok. Oo, halika, tara. Banal na anak. Haha, dati marami akong kasalanan, mula ngayon patawarin mo na ako. Walang problema. Ay, haha. Kuya, naiinggit ako sa iyo dahil may magaling kang ama. Magkapatid na tayo. Ay, haha. Kuya, naiinggit ako sa iyo kasi may mabuti kang ama. Pare. Sige, ngayon may mina ng pilak tayo. Simula ngayon, ang kaharian ng dragon ay hindi na magkukulang sa pilak. Sa hinaharap, lalo tayong magiging malakas. Hahaha. Panginoon, Buwisit, ang kaharian ng bulaklak, insekto at ibon ay mga munting lupain lamang. Akala ba nila ang kaharian ng dragon ay madaling apihin? ang bagong natagpo ang mina ng pilak ng Panginoon kahit na nasa loob ng ating kaharian ng dragon, ngunit ang isang katlo ay nasa loob ng kaharian ng ibon. Ang kaharian ng ibon na bansang ito ay laging sumasalungat sa nakatataas, may masamang hangarin. Ang mina ng pilak ay mahalaga sa lakas ng bansa. Ngayon, ang tatlong kaharian ay nagtutulungan para pilitin tayo. Ano po ang sa tingin ninyo? Sige, pagbigyan na lang natin sila. Sa pamamagitan ng paligsahan, hatiin ang mina ng pilak. Ang kaharian ng dragon ay itinatag sa pamamagitan ng lakas. Bakit matatakot tayo sa kanila? Ang mina ng pilak ay may kinalaman sa lakas ng kaharian. Ngayon, ang tatlong kaharian ay nagsanib puwersa para pilitin tayo. Ano po ang sa tingin ninyo? Sige, payag na tayo. Sa anyo ng laban ng pandigma, hatiin ang mina ng pilak. Ang kaharian ng dragon ay itinatag sa pamamagitan ng lakas. Bakit matatakot tayo sa kanila? Kung naroon ang Diyos ng digmaan, ang mga barbarong ito ay hindi dapat maging ganito kayabang. Noon, sila ay natakot at yumukod sa Diyos ng digmaan.
Ang Diyos ng digmaan ay nagtago ng 60 taon at hindi lumalabas. Napakalawak ng mundo, ngayon huli na para hanapin siya. Iwanan na natin ito. Ipalaganap ang aking kautusan. Ipahayag sa mistikong sekta, sekta ng langit na espada, 9 na dragon na kapisanan, at sa 5 bundok na sekta at lahat ng iba pang sekta. Ipadala ang pinakamalakas na tao ng bawat sekta upang lumaban. Siguruhin na ang mga barbaro ay makita ang lakas ng ating kaharian ng dragon. Opo, mahal na hari. Ang lakas niya. Hindi ko man lang nasalo ang isang atake. Nakatatanda. Ate. Nakatatandang Chen, ganyan ang ate ko. Ikaw? Ang lakas niya talaga. Wala akong natanggap ni isang suntok. Gino. Ate. Ginoong Chen, ganyan ang ate ko. Ikaw? Ate, okay ka na? Buti naman, si Ginong Chen ay pumunta para tingnan kung gising ka na. Para tingnan kung gising ako at saka hiyain ako ulit. Hindi, wala naman. Ate. Okay na. Hindi ito matatapos. Sa laban nung araw, nagkamali ako. Ayoko talaga. Ate ko. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit gaano ka pa kagalit, talunin ka ni Ginong Chen, normal lang yon. Lu Jifeng, nangangati ka ba? Sabi mo hindi ko siya matalo. Nakakahiya sa pamilya, Lu. Ate, si Ginong Chen kasi. Tama na. Lu Jifeng, ikaw ay mula sa pamilya Lu ng gitnang lalawigan. Hindi lang ikaw nagtatanggol sa matandang ito galing probinsya, kundi sumisip-sip ka pa. Wala akong kapatid na nakakahiya na tulad mo. Walang galang. Kuro, Kataas-taas ang elder. narinig mo ba? Sa susunod kung sasabihin mo pa ito, huwag kang magtaka kung hindi ka na ituring na kamag-anak. Ang sinasabi ko ay ikaw ang walang galang. Paano ako nagkaroon ng isang pasaway na alagad na tulad mo? Dapat ay humingi ka ng tawad kay Ginoong Chen. Ako, humingi ng tawad sa kanya at tinatawag mo pa siyang Ginoong Chen? Guro, baliw ka na ba? Sinasabi ko, bastos ka. Paano ako nagkaroon ng isang suwail na alagad na tulad mo? Bilisan mo, humingi ka ng tawad kay Chen. Ako ang hihingi ng tawad, Chen pa? Guro. Hindi ka ba nababaliw? Ako ang alagad mo at tinatawag mo siyang kaibigan? Suwail na alagad, huwag kang bastos. Chen, ngayon siya na ang kataas-taasang elder ng 5 bundok na sekta. Ang makakita sa kanya ay tulad ng makakita sa akin. Ah. Siya? Ikaw pa ang nagsasabi? Chen, ang suwail na alagad ay napakasama. Pasensya na, kaibigan. Ayos lang, walang problema, Feng. Paano ko naman makikipag-away sa isang batang babae? Tinatawag mo akong bata? Chen, pumunta ako rito, may mahalagang bagay na pag-uusapan. Feng, magsalita ka. Chen, nakatanggap ako ng balita ang mga eksperto mula sa kaharian ng bulaklak, kaharian ng ibon at kaharian ng insekto ay nagnanais ng mina ng pilak ng kaharian ng dragon. Inutusan ng hari ang mga eksperto sa bawat probinsya na magtipon sa kabiserang lungsod at makipaglaban sa mga eksperto mula sa kaharian ng bulaklak, ibon at insekto para sa karapatan. Ka-Chen, kakakuha ko lang ng balita. Ang mga eksperto ng kaharian ng bulaklak, ibon at insekto ay naghahangad ng mina ng pilak ng ating kaharian ng dragon. Inatasan tayo ng hari na magtipon ng lahat ng eksperto sa kabiserang lungsod at makipaglaban sa mga eksperto ng kaharian ng bulaklak, ibon at insekto upang pagpasyahan ang pagmamayari nito. Hindi lamang ito tungkol sa dignidad ng ating kaharian ng dragon, kundi pati sa pag-unlad nito. Ang mga barbarong ito ay napakasama ng loob. Paano sila nangahas na hangarin ng ating kaharian ng dragon? Kung mas malakas lang sana ako, siguradong sasali ako sa laban na to. Walang hiya ang mga barbarong ito.
Kung naroon pa ang Diyos ng digmaan, ang maliliit na kahariang ito ay hindi magiging ganito kawalang galang. Diyos ng digmaan. Tama na, ang Diyos ng digmaan ay nawala ng maraming taon, naging alamat na lamang. Ang dapat unahin ngayon ay ang utos ng hari sa bawat sekta na dapat magpadala ng kanilang pinakamalakas na manlalaban. At gusto kong... Si Kachen ang kumatawan sa 5 bundok na sekta. Kachen, papayag ka ba? Ang pinaka-prioridad ngayon ay inutusan tayo ng hari ng bawat sekta na dapat magpadala ng pinakamalakas na tao upang lumaban. At sa tingin ko, si Chen ang kakatawan sa ating 5 bundok na sekta. Hindi ko alam kung pumapayag si Chen. Siyempre pumapayag ako pero nag-aalala ako sa aking kakayahan. Naniniwala ako sa iyo, Chen, tiyak na magagawa mo. Tama, naniniwala rin ako sa iyo, Senior Chen, tiyak na mananalo ka ng malaki at matatalo mo ang mga barbarong ito. Makipaglaban para sa bansa, ito ay aking tungkulin. Kahit na hindi sapat ang aking kakayahan, ibibigay ko ang lahat ko. Mabuti. Alam ko na tiyak na pumayag si Chen. Sige. Walang problema sa pagpunta sa laban pero may isa pa akong tanong. Nasaan ang kabiserang lungsod? Guro, huwag na lang. Tiyak na hindi siya ang makakalaban sa kanila, papahiyain lang niya ang ating 5 bundok na sekta. Tumahimik ka. Kung uulitin mo ang mga salitang iyan, ituring mong hindi ako si Feng Qingyun at wala akong alagad na tulad mo. Master, huwag na lang siguro. Tiyak na hindi siya makakalaban sa kanila. Mapapahiya lang ang 5 bundok na sekta natin. Tahimik. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, ituring mong ako, si Feng Qingyun, ay wala ng estudyanteng tulad mo. Master. Ayos lang. Wala akong pakialam sa mga yan. Linglong, madalas kang naglalakbay sa labas, may karanasan ka sa pakikipaglaban, at nakapunta ka na sa kabiserang lungsod. Ngayon, nasugatan ako. Hindi ko kayang samahan si Chen. Ikaw na lang ang sumama kay Chen para sa akin at samahan mo siya. At saka, tulungan mo siya sa mga gawain. Sasamahan ko siya, Master? Ayoko. Okay lang. Ako na lang ang mag-iimbestiga. Ito ay misyon ng sekta, kailangan mong alagaan si Elder Chen. Opo, Master. Chen, sasamahan na kita. Mag-empake tayo at sasabihin ko sa iyo ang ilang mga paalala. Sige, maraming salamat, Elder Feng. Tara. Tinalo mo lang ako. Akala mo kung sino ka, isang matandang dalubhasa. Kung uulitin man natin. Ate, kung uulitin man natin, talunan pa rin. Ikaw? Akala mo ba kung sino ka? Parang isang matandang dalubhasa? Kung magkakaroon pa ng isa pang pagkakataon? Ate, kung magkakaroon pa ng isa pang pagkakataon, talunan pa rin ako. Ikaw? Ate, ang galing ng talento at panloob na kapangyarihan ni Elder Chen. Ang kanyang bola ng talento ay nagliwanag sa buong kalawakan. Pinaputok pa niya ang Thunder Dragon Rock, nagdulot ng libu-libong milya ng mapaminsalang ulap. Anong sinabi mo? Noong araw na iyon, ang gintong liwanag sa buong kalangitan ay ang bola ng talento na nagliliwanag. Yung libu-libong milya ng kulog na ulap ay dulot ng pagtama sa haligi ng pagsusulit ng panloob na kapangyarihan. Ang kanyang panloob na kapangyarihan at talento ba? Ate, hindi mo pa alam, di ba? Hindi lang malakas ang talento ni Elder Chen, kundi pati ang kanyang tunay na lakas ay hindi dapat maliitin. Noon, isang palad niya ang tumalo sa pangalawang pinuno ng demonyong sekta at iniligtas sina pinuno ng Tuktok Wang at pinuno ng Tuktok Liu at ang mga mag-aaral na sumusuri. Ah, siya pala. Noong isang palad na tumalo sa pangunahing pinuno ng demonyong sekta na si Mo Wentian, hindi ang kataas-taasang Elder, kundi si Elder Chen ang sumugat gamit ang proteksyong enerhiya. Ang panloob na kapangyarihan ng aking master ay mas mahina kay Mo Wentian, isang palad na nagpaatras, talagang hindi gawa ng aking master. Ang lakas niya talagang hindi ko siya kayang kalabanin. Oo nga ate. Kung hindi noong panahon na iyon si Elder Chen ay nagpigil sinadyang pumalya sa palad na iyon, ikaw ay mamamatay o malubhang masasaktan. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ay ate, wag mo muna itong alalahanin. Hindi mo ba gustong sumama kay Elder Chen? Itong pagkakataon hayaan mo na lang sa akin. Sasama ako kay Elder Chen. Makapag-aral pa ako. Matuto ng ilang galaw, di ba? Toto ay bata ka pa.
Hindi mo kayang hawakan ang pagkakataong ito. Kailangan si ate ang gumawa. Huwag na kitang kakausapin. Pupunta ako para humingi ng tawad kay Elder Chen. Ate, wag mo muna yang pansinin. Ayaw mo bang sumama kay Kuya Chen? Kung ganon, yung pagkakataon na to ibigay mo na lang sa akin. Sasama ako kay Kuya Chen, pwede akong matuto ng ilang galaw, di ba? Di ko ay bata ka pa. Hindi mo to kaya. Ate mo ang dapat. Wala na akong oras sa'yo. Kailangan kong humingi ng tawad kay Kuya Chen. Alis na ako. Ate, mas bata ako kaya dapat ako ang pagbigyan mo. Ate, Kung anong lagay ng pangatlo, baka nakapasok na sa 5 bundok na sekta at pinaulanan ng ginto ang lahat. Miss ko na ang luto ng pangatlo. Tingnan kaya natin? Tingnan nga. Kuya, masama. Kuya, may malaking problema. Kuya. Dalawang kapatid, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, matanda ka na, hindi ka ba pwedeng kumilos ng hindi nagmamadali? Relax lang. Nandito naman si Kuya. Anong malaking problema ang pwedeng mangyari? Ay, kuya, tingnan mo na lang. Putya. Itong mga barbarong bansa, sobrang abuso na. Akala ba nila patay na ako? 60 taon na ang nakalipas, pinagwawalis kita sa sahig. 60 taon ang lumipas, kaya ko pa rin gawin yun. Dalawang kapatid, opo, bantayan mo ang bakuran. Pupuntahan ko at papatayin ang mga masuwaying aso. Lalabas ka ba, kuya? Kung lalabas ka, talagang tatakutin mo ang mga barbarong yan. Bala ko sanang magretiro ng payapa at mag-enjoy sa buhay. Pero hindi ko inaasahan na ang mga kabataan ay maghahanap ng kamatayan. Kaya tutulungan ko sila at isasama sa huling biyahe. Ang mga dalubhasa mula sa iba't ibang sekta at paaralan bagamat mahuhusay sila, sa huli ay hindi maikukumpara sa Diyos ng digmaan. Sana hindi nila ako biguin at biguin ang kaharian ng dragon. Maharaj, ang mga mandirigma ng ating kaharian ng dragon ay maraming talento. Kahit hindi kasing lakas ng Diyos ng digmaan, ngunit ang pagharap sa mga barbarong, maliliit na kaharian ay dapat hindi mahirap. Ay sana nga. Ang pinuno ng mistikong sekta, si Zhou Jizhen, ay dumating ayon sa utos ng Maharaj. Pagpupugay sa Maharaj. Mabuti. Matagal ko nang narinig ang tungkol kay Zhou Jizhen ng mistikong sekta. Ang kanyang malayang hakbang ay isang nangungunang pamamaraan ng paggalaw at isa ring pambihirang kasanayan sa pakikipaglaban na nagahari sa timog bundok lalawigan na walang kalaban. Ngayong nakita kita talagang katangi-tangi ka. Ako, si Zhou Jizhen, ay nagpapasalamat sa papuri ng Maharaj. Si Nie Jingyun ng sekta ng langit na espada ay dumating ayon sa utos ng Maharaj. Ang tabak ng langit na si Nie Jingyun ay nagpupugay sa Maharaj. Kapatid Nani, ang laki ng iyong karangalan. Sa harap ng Maharaj ay may dalang espada sa pagpupugay. Mula nang magsimula akong magsanay ng espada, ako ay lihim na nanumpa. Kung may espada, may buhay. Kung mawala ang espada, mawawala ang buhay. Ngayon, nagpupugay akong may dalang espada. Ito ay isang paglabag sa kagandahang asal, kaya't hinihingi ko ang parusa ng Maharaj. Walang problema. Ang siyam na antas na tabak ng mapagmataas na ulap. Ang pangalan ni Nie Jingyun ay matagal ko nang narinig. Ngayong nakita kita, talagang katangi-tangi ka. Ikaw, dakilang mandirigmang Nie, para sa kadakilaan ng kaharian, ay dumating mula sa malayong lugar. Ito ay isang karangalan para sa kaharian. Paano ko parurusahan? Nagpapasalamat ako sa kabaitan ng Maharaj. Si Elder Long Xingyun ng Siyam na Dragon na kapisanan ay nagpupugay sa Maharaj. Si Jiang Wuxi, pinuno ng maliwanag na sekta, ay nagpupugay sa Maharaj. Bumangon ka agad. Ngayon, may 7 lalawigan ng kaharian ng dragon. Ang bawat lalawigan ang mga pinakamahusay na mandirigma ay tutulong. Naniniwala ako na tiyak na magtatagumpay ang kaharian ng dragon laban sa mga barbaro, hahaha. Huwag kang mag-alala, Maharaj. Ito'y isang maliit na kaharian lamang ng mga barbaro. Nandito ako, Zhou Jizhen, kasama ang mga dalubhasa mula sa bawat lalawigan. Tiyak na matatalo natin ang mga barbaro at magpapasakop sila.
Mabuti. Mabuti sa tulong ninyong lahat, natural na ako'y panatag. Hindi ba 6 na lalawigan ang sinabi? Bakit 4 lang ang narito? Ito'y mahalagang usapin para sa bansa at bayan. Ayaw ba nilang maglingkod sa bansa o natatakot sila at umatras? Maharaj, ang mga wala pa ay ang elder ng 5 bundok na sekta mula gitnang lalawigan si Feng Qingyun at mula kanlurang lalawigan elder Li Changchun ng banal na mandirigmang sekta. Maharaj. Ang dalawang ito ay mga bayani ng martial world. Kabilang dito si White Eyebrows na si Feng Qingyun ay isang dalubhasang mandirigma. Napatay niya ang maraming mga manggugulo na sumisira sa bansa. Naniniwala ako, Sini, dahil sa karakter ni Feng kung may utos ang Maharaj, tiyak na darating siya. Si Feng pala, nakita ko na siya dati. Tunay na siya ay isang taong naglilingkod sa bansa at bayan, isang respetadong nakatatanda. Naniniwala rin akong darating siya, marahil ay naantala sa daan. Maharaj, sino itong matandang magsasaka at batang babae? Elder Chen, pwede bang tumigil ka sa pag-alog ng paa mo? At saka, pwede bang magpalit ka ng damit? Pwede akong magbayad. Ito ang kasalukuyang hari, ang Diyos ng ating kaharian ng dragon. Ito ang unang pagkikita ko, syempre kinakabahan ako. Alam mo na makikita mo ang hari pero hindi mo pinakinggan ako na magpalit ng damit. Hindi ba okay naman ito? Pwede pa ito ng 2 o 3 taon. Sayang ang bago, kung ibibigay mo mas hindi ko kailangan. At saka ikaw ay nakababata. Ang pera mo ay hindi galing sa hangin, magtipid ka. Ngayon sa paligsahan sa kabiserang lungsod, tanging mga barbaro at mga dalubhasa mula sa iba't ibang sekta, sila Chen Shuisheng, bumabati sa hari. Alagad ng 5 bundok na sekta. Lulinglong, yumuyo ko sa hari. Ikaw ay alagad ng 5 bundok. Bakit hindi nakikita ang 5 bundok na kataas-taas ang elder na si Feng Lao? Baka ayaw pumunta si Feng Lao at saka siya ay... Naguulat sa hari, biglang sinalakay ng demonyong sekta ang 5 bundok, ang aking guro at ang Grandmaster ay abala kaya hindi sila makapunta. Si Elder Chen ay bagong elder ng 5 bundok kaya pinapunta siya ng aking guro para lumaban sa paligsahan. Ano? Binibini? Hindi ba ako nagkamali ng narinig? Papayagan siyang lumaban sa paligsahan na ito? Wala na ba kayong tao sa 5 bundok? Ito ay mahalagang bagay para sa kaharian ng dragon? Papayagan siyang lumaban para pagtawanan tayo ng mga barbaro? Hindi, hari. Si Elder Chen ay... Tigilan mo na ang kalokohan dahil wala kayong tao sa 5 bundok, huwag na kayong sumali, sapat na kami. Mas mabuti iyon kaysa hayaan siyang magpahiya. At saka, tingin ko sa white-browed Dawis na yon, Feng Qingyun, na sugatan. Dahilan lang yon, baka natakot at hindi pumunta? Ang aking guro ay hindi ganong tao. Si Elder Chen, siya ang pinakamalakas sa 5 bundok, kaya pinapunta siya ng aking guro upang lumaban. Hoy nene, karaniwan lang ang kakayahan ko. Kailan ako naging una sa 5 bundok na sekta? Haha, binibining Lu. Ang tinutukoy mong Senior Chen ay hindi na niya aminin ang sarili niya. Bakit mo pa siya pinapalaki? Sa tingin ko ang inyong 5 bundok na sekta ay gustong humanap ng kahit sino para sisihin. Tama. Tingnan mo itong batang ito. Wala siyang anyo ng isang senior expert nene. Marami na akong narinig na kasinungalingan, ngunit ganito kapeke. Ngayon ko lang narinig. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Senior Chen, wag mong maliitin ang sarili mo. Ikaw ang aming kataas-taasang elder ng 5 bundok na sekta. Ikaw ang sumisimbolo ng aming dangal. Wag mong hayaang maliitin nila ang aming sekta. Pero ang totoo, katamtaman lang ang aking kakayahan. Binibini. Itigil mo na ang mga mahihinang kasinungalingan. Kung natatakot kayo, sabihin nyo lang. Bakit kailangan pang mag-imbento ng dahilan? Sa tingin ko, ang inyong 5 bundok na sekta ay puro pangalan lang. Ikaw, wag mong insultuhin ang aking sekta. Sobra na yata ang sinabi mo, Master Joe. Ang 5 bundok na sekta ay kilala sa gitnang lalawigan sa loob ng maraming taon. Ako, Sini, ay sumisiguro na hindi ito tulad ng sinasabi mong sekta na puro pangalan lang. Sobra na. Saan sobra? Ngayon, narito ang mga eksperto mula sa iba't ibang lalawigan. Dahil sabihin mo na kaya niyang talunin si Feng Qingyun. Gusto kong tanungin ang lahat, sino ang nakarinig ng pangalan ni Chen Shuisheng?
Kaya gusto kong itanong sa inyong lahat, sino ang nakarinig ng pangalan ni Chen Shuisheng? Pero nakita ko na si Elder Feng ang limang bundok na sekta ay hindi dapat ganito. Ang hari ay may malalim na pag-unawa sa katarungan. Kami ay humahanga. Ngunit hari, ang nangungunang sekta sa gitnang lalawigan, ang ganitong mahalagang usaping pambansa, ay nagpadala ng isang walang kilalang matandang magsasaka. Hindi ba ito pagwawalang bahala? Ano pa ito? Ito. Tama ang sinabi ni Panginoon Joe, kung darating, darating. Nasugatan. Kung hindi, okay lang. Pero nagpadala sila ng isang bata, pangbastos na dalaga, at isang tagabundok na magsasaka. Ito ay talagang masyadong pabaya. Anyway, nandito kami. Hindi rin kami natatakot sa mga barbaro. Gayunpaman, ang labanang ito ay tungkol sa dangal ng kaharian ng dragon. Mas mabuti pang paalisin na sila. Hari, tama ang sinabi ni Pinuno Jiang. Sapat na kami. Kung narito ang dalawang ito, ang mga barbaro ay iisiping walang tao ang kaharian ng dragon. Baka samantalahin nila ito para hiyain tayo. Sa tingin ko, mas mabuti pang paalisin sila. Ito, tama si Panginoon Joe. Sapat na kami. Anyway, kung narito sila, wala rin silang silbi. Ano? Mga magaling na tao mula sa iba't ibang probinsya. Akala ko mga elder at nakatatanda. Hindi ko inaasahan na isang grupo ng mga taong humuhusga sa itsura at mayabang. Kung hindi ninyo iginagalang si nakatatandang Chen, huwag na kayong magsalita ng marami. Makipaglaban kayo sa kanya. Sa tingin ko, kahit isa niyang galaw hindi ninyo kayang tanggapin. Ano? Anong sinasabi ng batang babaeng ito? Pinalaban niya siya kay Punong Joe. Hindi ka ba natatakot? Baka patayin siya ni Punong Joe. Ano, sinasabi mong hindi ko kaya ang isa niyang suntok? Tama. 5 taong gulang pa lang ako, nag-aaral na ako ng martial arts. 40 taon na ngayon, kailanman hindi ako natalo. Mula nang ako'y naging pinakamalakas sa Timog Bundok Lalawigan, hindi pa ako pinahiya ng ganito. Kahihiyan? Totoo naman ang sinabi ko, di ba? Binibinilu, tigilan mo na. Tama ang sinabi ko. Sa kakayahan ni Punong Joe, hindi siya kalaban ni Elder Chen. Ang 5 bundok na sekta na ito pa ba ang sekta na aking kilala? Akala mo ba mahina ako? Kung gusto mong mamatay, sige, bibigyan kita. Punong lalawigan, pinahiya ako ng taong ito ng husto. Pakisuyo po, payagan ninyo akong lumaban sa kanya. Para malaman kung sino ang mas malakas at magpasiya kung sino ang mabubuhay. Hindi, wala naman. Laban na kung laban. Pag natalo ka, huwag kang magdahilan. Ask. Ang yabang ng batang babaeng ito. Akala niya talaga ang probinsyanong ito ay isang Diyos ng digmaan? Sino ba ang nakakaalam? Ang tagabundok na ito ay isang nakatagong master. Hahaha. Panginoon. Sige. Kung gusto ninyong dalawa na maglaban, sige, laban kayo. Hindi naman, wala talaga ako. Elder Chen, huwag kang maliit ng tingin sa sarili. Naniniwala si Linglong na kaya mong talunin siya ng madali. Pero gusto ko na pareho kayong magpigil. Ayos na ang mag-sparring lang. Ito ay ang paligsahan sa kabiserang lungsod. Ngayon lahat kayo ay narito para labanan ang mga barbaro. Hindi dapat masira ang pagkakaibigan. Panginoon, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong mabubuhay siya. Halika. Ay, kung matalo ako, huwag mo akong sisihin. Naniniwala si Linglong sa'yo, Elder. Binibinilu, masyado kang padalos-dalos. Zhou Zizhen talagang malakas. Huwag mong hayaang dahil sa hiya mawalan ka ng buhay. Bayanini, kaya mo bang sa isang galaw lang talo ang pangalawang pinuno ng demonyong sekta? O kaya naman, sa pamamagitan lamang ng iyong enerhiya, sugatan ng malubha ang pinuno ng demonyong sekta? Ang pinuno at pangalawang pinuno ng demonyong sekta ay mga nangungunang mandirigma. Hindi lang ako, sa buong mundo, malamang kakaunti lang ang makakatalo sa kanila. Binibinilu, ano ang ibig mong sabihin? Elder Chen ang may kaya. Binibinilu, siguradong nagbibiro ka lang, di ba? Bayanini, kung hindi ka naniniwala, manood ka lang. Binibininglu, tiyak na nagbibiro ka, di ba? Ginong Ni, kung hindi ka naniniwala, sige panoorin mo.
Ngayon kung hihingi ka lang ng tawad sa akin at agad na umalis sa kabiserang lungsod, maaari kitang patawarin. Gusto kong subukan. Kung ganon, mamatay ka na. Anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Ah, Itong tao parang pamilyar. Ay ang pinuno ng sekta ng paghati ng langit si Li Changchun, ang palad ng paghati ng langit. Ano? Bakit si Pinunong Lee? Hahaha. Medyo nauna kami dumating. Sana hindi kayo magagalit, mahal na hari. Panginoon ng Kaharian ng Dragon, kamusta ka naman? Kayo ang nanakit kay Panginoon Li. Ang taong yon na walang kwenta ay sa inyo. Sabi niya siya raw ay isang Panginoon. Akala ko malakas pero mahina pala. Mukhang hindi ganoon kagaling ang kaharian ng dragon. Ano ang sinabi mo? Huwag kayong mag-init. Iyon ay dahil sa kanyang sariling kakulangan. Hindi namin siya pinatay. Nagbigay na kami ng respeto sa inyong hari. lapastangan. Isang maliit na kaharian lang at naglakas loob kayong maging ganyan sa kaharian ng dragon. Teka, Kataas-taasang pari ng insekto. 60 taon na ang nakalipas Diyos ng digmaan ang sumupil sa kaharian ng insekto isang labanan at malubhang nasugatan ang inyong kataas-taasang pari. Hindi ko alam kung ang dating kataas-taasang pari ay buhay pa ba? Salamat sa pag-aalala, mahal na hari, mula nang ako'y dumating sa edad at pumalit sa posisyon ng kataas-taasang pari. Patay na ang aking ama. Talagang hindi napapanahon. Kung buhay pa ang iyong ama, hindi siya magiging ganito sa ating kaharian ng dragon. Mga kasama, hindi lamang kayo dumating sa tamang oras at gumawa pa kayo ng krimen sa ating kaharian. Sa palagay ko ito ay hindi maganda. Mukhang hindi maganda to. Maharaj, dumating kaming maaga. Gusto lang naming malaman ang mga bagay ng maaga. Tungkol sa pananakit, sa totoo lang, talagang walang kakayahan ang taong yon. Hindi lang isang natanggal basura lang, Maharaj. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Maharaj ng kaharian ng dragon, hindi kami pumunta para makipag-away. Kayo, lalaban ba kayo o hindi? Kung hindi, ibigay ang mina ng pilak. Ano man ang mangyari, talo na kayo. ang yabang. Isang maliit na kaharian lang, sino ang nagbigay sa inyo ng ganyang tono para magsalita ng ganyan? Kayo bang mga taga-kaharian ng dragon? Puro daldal lang ang alam? Maharaj, kung lalaban, lalaban. Talaga? Akala nyo ba takot ako sa inyo? Kung ganoon, ang laban na ito ay simulan na natin. Oo. Kakaiba. Taga-kaharian ng dragon. Ako na muna, kahit na. Ako ang pinakamahina. Ngunit laban sa inyong mga walang kwenta. Sapat na. Ikaw. Ang nanakit kay Leader Lee, ako ang haharap sa kanya. Ako na. Mga barbaro nakikipag-agawan sa dayan. Ngayon, hayaan ninyong akong si Joji-sen ng mistikong sekta ay magturo sa inyo ng leksyon. Mabuti, maganda yan. Dahil nandito si Leader Joe, ang barbarong ito talong tiyak. Ano yun? Nakatatandang Chen? Ang taong ito parang walang anumang panloob na enerhiya. Ang taong ito ay napakalakas kahit si nakatatandang Chen ay hindi matukoy ang kanyang antas? Imposible naman. Para sa akin, mukha lang siyang ordinaryong tao. Imposible iyan. Mahalaga ang mina ng pilak may kinalaman sa pag-unlad ng bansa. Ang ipinadala ng kaharian ng bulaklak ay tiyak na nangungunang eksperto. Kung kahit si nakatatandang Chen ay hindi matukoy ang kanyang antas, magiging mahirap ito. Hindi niya makita normal lang yon, hindi ba?
Sabi niya mahina si Leader Joe, sabi niya ang barbarong ito ay napakalalim at di masukat. Kung hindi mo alam, huwag kang magsalita para hindi ka mahiya ang ating kaharian ng dragon. Hindi talagang hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tama na. Akala mo ba ikaw ay isang pambihirang eksperto? Tingnan mo muna ang sarili mo. Isa ka lang magsasaka, wala kang karapatang magsalita. Tagadayang gustong turuan ako ng leksyon. Ikaw, hindi ka pa karapat-dapat. Itong armas medyo kakaiba ang itsura. Ano ang problema? Ito ba ay isang panggatong na patpat? At pwede bang tumigil ka na sa pagsasabi ng mga bagay na nakakasira ng moral? Hari ng kaharian ng dragon. Maaari na ba tayong magsimula? Paligsahan ay opisyal na nagsimula. Sa tingin ko, ang taong ito mula sa kaharian ng ibon ay malamang natakot ng mga kungfu natin mula sa kaharian ng dragon. Tumayo lang siya roon at hindi gumagalaw. Itong armas, mukhang hindi tama. Sa tingin ko, ikaw ang may problema. Mag-ingat sa kakaibang sandata na iyan. Kakaibang sandata. Ibig sabihin, mag-ingat Pinuno Joe. Ikaw. Pinuno Joe. Tulad ng inaasahan. Anong nangyari? Yan na naman ang kakaibang patalim. Kung naisabi ko lang ng mas maaga, ayos na sana. Yun lang? Ang galing mo lang sa salita. Hindi ba dapat mo akong turuan ng leksyon? Halika, tuloy mo. Tama na. Ako na lang sumuko para kay tagapamahala, Joe. Pwe, walang kwenta. Tagapamahala Joe, ayos ka lang ba? Ang lakas ng mga taga-kaharian ng dragon, hindi naman ganon. Pero matibay naman sa suntok. Ingat sa patalim na yan. Napakabilis. Kahit ako hindi nakatakas. Itong dayuhang bata, malamang mahina lang. Gayunpaman, ang patalim na ito talagang kakaiba. Kung handa tayo, dapat madali natin siyang talunin. Hayaan na si nakatatandang Chen ang lumaban. Sinabi na ni nakatatandang Chen na mahina lang ang taong ito, ang sandata niya tiyak na may problema pero hindi siya pinaniwalaan kaya natalo ang kaharian ng dragon. Ikaw. Ako. Ikaw, ako. Uy. Dalhin si Punong Lee at Punong Joe sa tabi para magpahinga. Susunod na laban, hindi dapat matalo. Kung hindi, tiyak na ang kaharian ng dragon ay mapapahiya ng buong mundo. Hayaan nating si Elder Chen ang pumunta. Kung tutuusin, Kitang-kita na ang talento at kakayahan ay magkaiba. Lalo na, ito ay tungkol sa karangalan ng kaharian ng dragon at kapakanan. Ang susunod na laban ay hindi dapat matalo. Para makasigurado, tayong dalawa pumili ng isa na pinakamahusay na sumalang. Kung gayon ako na lang. Ang aking malaking espada ay hindi takot sa kanyang mga palihim na sandata. Hayaan ninyong turuan ko itong walang hiyang tao. Sa kakayahan ng dakilang Ne, kung mag-iingat lamang, tiyak na hindi matatalo. Hari ng kaharian ng dragon, sigurado ka na ba? Mga walang silbi. Hari, kaharian ng dragon, mga walang kakayahang lumaban, sumuko na lang ng maaga, huwag na masaktan ang mga tao. Ako na.
kawalang hiyaan. Panalo. Talagang si Sir Ni. Ngayon, kayong mga barbaro, alam nyo na ang galing ng kaharian ng dragon, di ba? Kung ito lang ang mga trick mo, mas mabuting sumuko ka na lang. Ha? Sumusuko na ako. Anong sinabi mo? Susuko ka na agad? Isa lang akong ordinaryong tao. Dahil hindi ka natatakot sa baril. Kung hindi kita matalo, susuko. Hindi ba normal lang yun? At saka, ako, isang ordinaryong tao, madali kitang natalo. Ikaw na nangungunang eksperto ng kaharian ng dragon. Para sa akin, panalo na yon. Walang hiya. Ang mission ko ay natapos na. Ang baril na ito talagang kayang pumatay ng eksperto sa martial arts. Hari, sa round na ito, panalo ka na. Matanda na rin ako, hindi na ako sasali. Kung mayroon man sa inyo ang kayang talunin si Haring Hapon, ang mina ng pilak na ito ay sa inyong kaharian ng dragon. Kailangan lang talunin siya, tama ba? Sige, bilisan na. Ang aking malaking espada ay sabik ng lumaban. Sige na, Haring Hapon. Sir Ni, ang taong ito ay may pambihirang kakayahan. Sa tingin ko hindi mo siya kayang talunin. Sinasabi mo pa rin iyan. Matagal na kitang tinitiis. Ito ay hindi pwede, iyon ay hindi pwede. Ikaw lang ang pwede. Si Grandmaster Ni ay napakalakas. Sinasabi mong hindi siya kalaban, ibig mong sabihin ikaw ang kalaban? Kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka. Kung si Grandmaster Ni ay hindi kalaban, si Senior Chen na lang. Mananalo siya. Paano siya mananalo? Kayo sa 5 bundok na sekta, talagang walang alam. Sa tingin ko, umupo na lang kayo at manood. Tigilan niyo ang kalokohan, sayang lang sa oras. Kung magpapatuloy kayo, lumabas kayo. Huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Lumapit ka! Ang yabang naman ng taga-kaharian ng Bulaklak. Harap si Grandmaster Ni, hindi man lang binunot ang espada, naghahanap ng kamatayan. Senior Grandmaster Ni, Napakalayo ng agwat, hindi siya mananalo. Ito! Paano nangyari iyon? Taga-kaharian ng dragon. Masyadong mahina. Walang interes. Sumuko ka na. Gusto mong sumuko ako. Maliban kung mabali ang espada. Kasalanan mo yan. Ha! Ha! Ako, talo. Sino ang susunod? Mahusay naman dirigmani, isang suntok lang, talo na. Imposible ito. Paano pa tayo lalaban? Kung si Ginong Ni hindi man lang nakatanggap ng isang saksak. Kung ganun, tayo... Mga taga-kaharian ng dragon. Natatakot na kayo, di ba? Haring Hapon hindi maaaring matalo. Sa ganyang edad, imposibleng ganyan siya kalakas. 60 taon na ang nakalipas simula nang ang 3 kaharian ng bulaklak, ibon at insekto ay sinupil ng Diyos ng digmaan. Mula sa 3 kaharian pumili ng 100 batang may talento. Isang bagay lang ang ginagawa nila, ang pagsasanay ng sining ng paglipat ng kapangyarihan. sining ng paglipat, ay ang pagbibigay ng sarili 10% ng kanilang kapangyarihan sa ibang tao. At mamamatay sila walang kwentang sining. Walang kwentang sining, uy, hindi iyon walang kwentang sining ha? Baka naman kayo.
Baka kayo. Tama. Ang 100 taong ito ay nagsanay ng 60 taon ng panloob na lakas. Kung kukunin man ang ika-10 ay higit pa sa karaniwang tao. Haring hapon ay minana ang 100 taong ito na sisidlan ng lakas ay din ang ating sandata laban sa Diyos ng mandirigma. Sayang 60 taon na ang lumipas, baka patay na ang Diyos ng mandirigma na ito, hahaha. Isa, ang lakas ng 100 tao, ito paano pa tayo makakalaban? Bahala na. Magpapanggap na lang akong patay. Ang taga-kaharian ng bulaklak na ito ay isang halimaw. Ang 3 kaharian ninyo ay talagang matiyaga. Kung gayon, kasalanan lamang ang Diyos ng mandirigma ng inyong kaharian ng dragon ay masyadong mabangis sa mundong ito, hindi dapat magkaroon ng taong napakalakas. Ayos na tigilan na natin ang usapan, ituloy ang laban. Kayo mga taga-kaharian ng dragon, sino pa ang gustong sumali at mamatay? Ako na. Sino pa bang gustong mamatay dito? Ako na. Nabaliw na ba siya? Naniniwala na siya sa sarili niyang yabang. Akala ba niya talaga na siya ay isang tunay na master? Dakilang mandirigma niye, ginamit ko ang aking panloob na enerhiya para pigilan ang pagdurugo ng iyong sugat. Binibini, samahan mo si Dakilang mandirigma niye para magpahinga. May lakas pala talaga siya. Ako si Lulinglong ay hindi nagsisinungaling. Kahit na mas mahina ako kaysa sa kanila, sa akin ay mayroon dugo at dignidad ng isang taga-kaharian ng dragon. Ngayon, kahit mamatay ako sa labanan, hinding-hindi ko sasayangin ang katapangan ng taga-kaharian ng dragon. Hindi nga ba hari ng kaharian ng dragon? Ang inyong kaharian ng dragon, wala na bang ibang tao sa ganitong punto? Nagpadala ng isang mamamatay tao. Hindi ba kayo nakahanap ng medyo presentable? Mabuti ang sinabi sa kanyang kakayahan, ano ang kaya niyang gawin doon. Nakakahiya na tayo ngayon, siya ang pumunta, lalo lang niyang ipapahiya ang ating kaharian ng dragon. Si Elder Chen man lang ay humaharap sa malakas na kaaway, hindi tulad ninyong mga naninira ng kapwa mga duwag na nagtatago. Binibini, paano ka nagsasalita sa nakatatanda? Nakatatanda? Karapat dapat ka ba? Ikaw, Anong oras na nag-aaway pa kayo? Elder Chen ng 5 bundok na sekta hindi takot sa kamatayan, nakikipaglaban para sa kaharian ng dragon, ay isang bayani ng ating kaharian ng dragon. Ang bayani ay hindi dapat insultuhin. Isa na namang taga-kaharian ng dragon na naghahanap ng kamatayan. Hindi ka ba takot mamatay? Hindi ka ba takot mamatay? Gamit ang buhay ng iba para makuha ang sarili mong lakas. Tanging kayong mga walang hiya at mababang bansa ang may kakayahang gawin itong mga walang hiyang gawain. Kayo ang gumagawa ng masama ay tiyak na mapapahamak. Ikaw, walang kwenta. Anong karapatan mong turuan ako? Totoo naman na hindi ako malakas pero hindi ko rin magagawa ang mga gawaing hayop tulad ninyo. ang tapang mo naman. Pero iyon ay ang lakas ng 100 tao sa katawan. Natatakot ako na baka mamatay lang siya pag akyat niya. Kaya pababain na lang natin siya. Hindi naman sigurado iyon. Panginoon, pero naniniwala ako kay Ginoong Chen. Tingnan mo. Ang bilis nito. Ang bilis! Ang hina mo pala. Mahina ka pala. Anong nangyayari? Bakit ang lakas niya? Baka, totoo pala ang sinabi mo. Bakit kaya, sabi niya average lang daw siya? Akala mo si Chen, katulad nyo? May kaunting lakas tapos magmamataas na. Si Chen ay mapagpakumbaba.
At wala siyang pakialam sa mga titulo. Lagi siyang positibo. Kung ako kanina, talagang nakipag-away, kahit mamatay, baka patay na ako ngayon. Buti na lang malakas ang loob ko. Ikaw, imposible ito. Talagang walang tao sa kaharian ng dragon na makakatalo kay Haring Hapon. Ano, yung nagmana ng daan-daang dalubhasa sa panloob na enerhiya? Yun lang? Yun lang? Sa harap ng kaharian ng dragon, wala silang kwenta. Lumayas ka. Ikaw, sumpain ka. Putol. Ako, natalo ako. Kaharian ng dragon, nanalo. Nanalo. Kaharian ng dragon panalo. 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 Sige. Dahil kay Guru Chen talagang swerte ng ating kaharian ng dragon. Punong pari. Umalis ka na. Kailangan nating pigilan sila. Bigyan mo ako ng banal na lakas, lakas ng laban. Gamit ang panloob na lakas, gamit ang tungkod ng buto. Libu-libong tao iisa, espiritual na sining ng Abu Daka. Wow. Ang lakas talaga. Haring Hapon, 10 minuto lang ang oras mo. Patayin. Patayin silang lahat. 10 minuto. 10 segundo lang sapat na. Handa na ba kayong mamatay? Huwag kang tumingin sa akin. Ang lakas niya, hindi ko rin siya matatalo. Handa na ba kayong mamatay? Sino ang pumatay sa aking kapatid? Ang boses na ito, ikaw. Ginoong Wushen. Buti naman, may pag-asa tayo. Kuya? Bakit ka nandito? Nasaan si pangalawang kuya? Siya? Nagbabantay ng hardin sa bahay. Kapatid. Ginoong Chen, magkapatid kayo ni Wushen? Wushen. Kuya, ikaw si Wushen. Ano? Hindi ba kamukha? Ginoong Chen, kaya pala ang lakas mo. Kayo pala, kapatid ni Wushen. Siyempre. Ang mahina, hindi karapat-dapat maging kapatid ko. Tama. Ginoong Wushen, buti at dumating kayo. Hindi ko akalaing sa buhay ko, makikita ko ang alamat ng kaharian ng dragon kung nandito kayo ang mga barbaro. Sa isang iglap ay mapapahamak. Sa isang iglap, ngayon, si Haring Hapon ay walang kalaban-laban. Pati si Wushen. Sabi ko, Ginoong Wushen, walang tatalo sa inyo sa buong mundo. Mag-isa, sinupil ninyo ang lahat. Sabi ninyo hindi siya nakakatawa. Kuya, kaya mo ba talaga? Hindi talaga. Tao lang ako, hindi Diyos. Si Haring Hapon ay may lakas ng daan-daan. Paano ko matatalo? Paano ko siya matatalo? Hindi pwede. Wushen, nagbibiro ka ba? Wushen, iyong araw ay dumating na. Tumahimik ka. Sino bang nagsabing magsasalita ka? Sabi ko hindi pwede dahil ako lang mag-isa ay hindi kaya. Pero kung kasama ko ang kapatid ko, kung magsasama kami, iyon ay ibang usapan. Talunin siya ay napakadali. Kuya, ano ang ibig mong sabihin? Sa antas mo ngayon, gustong talunin si Haring Hapon? Ay imposible. Dahil sa kanya ay may lakas ng daan-daang tao. Pero sandali lang, ibibigay ko ang aking lakas sa iyo pagkatapos talunin siya. Ay hindi mahirap. Pero, bakit ako? Ako at ang iyong pangalawang kuya ay matagal ng sikat sa buong mundo. Para sa amin, ang katanyagan at kayamanan ay wala ng halaga. Pero ikaw sa mundong ito kakasimula mo palang sumikat.
Oras na para maramdaman mo ang lasa ng tagumpay. Imposible. Umakyat at patayin silang lahat. Pakiramdam ko napakalakas ko. Ang lakas ko. Mawala ka na. Hindi. Talo ako. Talo na naman ako. Bakit? Hindi ako kontento. Ano kung malakas? Ang milyong hukbo ko mula sa 3 kaharian ay nasa pintuan na ng lungsod. Gamit. Ang baril na ito na kayang pumatay ng mga martial arts master. Siguradong kayo, mga taga-kaharian ng Dragon ay mali po lahat. Ano ang mga martial arts master? Wala. Ngayon, nagbabago ang teknolohiya. Nagbabago ang teknolohiya. Ganun pala, milyong-milyong sundalo. Kung lahat ay may dalang baril na iyon, ang mga sundalo ng kaharian ng Dragon tiyak na hindi makakalaban. Ay hindi! Ang mga bayan sa hangganan ay hindi pa nakatanggap ng balita. Ang mga mamamayan sa lungsod na iyon, Ang baril na ito ay isang banta sa ating mga eksperto. Pabayaan na ang mga sibilyan. Isang 100,000 tao sa hangganan ay sumama sa akin sa buhay at kamatayan. Ang mga mamamayan ay nagsimula lang mamuhay ng may sapat na pagkain at damit ilang araw lang. Hari, humihiling ako na pumunta sa hangganan upang tumulong. Sa aking bilis, siguradong makakarating ako sa tamang oras. Ginoong Chen, ang tao ay may limitasyon ng lakas. Ito ay 1,000,000 na hukbo na may dalang baril. Kayo, Itinuro sa akin ng aking kuya na ang dakilang bayani ay para sa bansa at mamamayan. Kahit ipahamak ko ang aking buhay, ililigtas ko pa rin ang mga mamamayan. Kahit isakripisyo ko ang buhay ko, ililigtas ko ang mga tao. 1,000,000 hukbo lang iyan. Pangatlong kapatid, sasamahan kita para sabay tayong sumugod. maraming salamat Ginoong Wusena. Ipinapahayag ko, itinatalaga ko si Ginoong Chen bilang banal na mandirigma ng kaharian ng Dragon. Ang posisyon ng banal na mandirigma ay katumbas ng hari. Ito ang utos ng hari. Ang makakita ng utos na ito ay gaya ng makakita sa hari upang mapadali ang gawain ni Ginoong Chen. Maraming salamat, Hari. Ginoong Chen, bagamat mas mahina kami kaysa sa inyo, Ginoo, handang-handa rin kaming maglingkod sa kaharian ng Dragon, ngunit maaaring kami ay darating ng medyo huli. Sasama rin ako. Sasama rin ako. Ginoong Chen, mag-ingat ka, magmamadali akong bumalik sa 5 bundok at isasama ko ang lahat ng alagad para iligtas ang bansa. Pangatlo, tara na. Ipinagdarasal namin ang inyong tagumpay na pagbabalik, Ginoo.